Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajan pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Gabi, madilim ang kalangitan sa ibabaw ng tirahan ng pamilyang Kai. Isang pulang nilalang na may sungay at nagliliwanag na mga mata ang tahimik na lumilipad sa itaas ng mga puno. Ito ang Bloody Baby ni Zuo Fan. Sa ibaba, isang gwardya ng pamilyang Kai ang naglalakad mag-isa. Nagtataka siya at sinabi sa sarili, anong nangyari? Nasaan ang mga patrol? Malinaw na hindi pa oras para magpalit ng bantay. Bigla siyang may narinig na kaluskos. Lumingon siya at sumigaw, sino yan? Lumabas ka dyan. Bilasan mo. Walang sumagot. Tanging hangin lang ang sumagot sa kanya. Nanginginig niyang binulong, paano ito posible? Ito ang tirahan ng pamilyang Kai, sino ang may lakas ng loob na pumasok dito? Bago pa niya matapos ang sasabihin, isang pulang anino ang dumaan sa kanyang harapan. Nalaglag ang kanyang espada. Mula sa itaas, pinanood ng Bloody Baby ang pagbagsak ng lalaki at bamulong, ito na ang ika-50 tao. Samantala, malayo sa Kai residence, sa loob ng kanyang silid, nakaupo si Zuo Fan at nagme-meditate. Sugatan pa rin ang kanyang katawan mula sa laban kay Yuquan. Nakangiti niyang iniisip, ang kombinasyon ng aking dakilang demonyo at ng Bloody Baby, talagang perpektong pares. Kaya nitong pumatay ng isang magsasaka sa isang iglap lang. Dugtong pa niya sa isip, hindi pa gumagaling ang mga sugat ko pagkatapos kong makipaglaban kay Yuquan. Kailangan ko ang kanilang dugo at chi para pagalingin ang sarili ko. At ito rin ang isang paraan para pasukuan ang pamilyang Kai. Biglang kumunat ang noo ni Zuo Fan. Sa pamamagitan ng Bloody Baby, naramdaman niya ang isang napakalakas na presyon ng chi. Nagulat siya, ang presyon ng chi na ito. Isang dalubhasang demonyong magsasaka, may isang master doon. Pinalapit niya ang Bloody Baby sa isang maliwanag na bulwagan kung saan maraming gwardya ang nagtitipon. Sa loob, nakita niya ang 3 taong nag-uusap. Si Kairong ng pamilyang Kai, si Sun Jiezo ng pamilyang Sun, at isang matandang lalaki na may puting balbas. Ito si Elder Jian mula sa lambak ng Yuming. Tinanong ni Kairong ang matanda, Elder Jian, bakit ka pumunta dito kasama si Sun Jiezo? May problema ba? Seryosong sumagot ang matanda, dapat alam mo na. Ngayong araw, ang aking disipulong si Yuquan ay pinatay ng pabela ng Qianlong sa loob mismo ng tirahan ng pamilyang Luo. Nagulat si Kairong at sinabi, hindi ba ang pamilyang Luo ang pumatay sa kanya? Galit na sumagot si Elder Jian, sa tingin mo ba may lakas ng loob ang pamilyang Luo na gawin iyon? Ipinaliwanag ni Elder Jian na matagal nang magkalaban ang lambak ng Yuming at ang pabela ng Qianlong. Pero walang may lakas ng loob na unang sumira sa balanse ng 7 pamilya ng imperyo. Sinabi niya na sa pagkakataong ito, ginamit ng Qianlong ang pamilyang Luo bilang dahilan para patayin ang kanyang disipulo. Habang nakikinig si Zuo Fan sa pamamagitan ng Bloody Baby, naisip niya, tama lang ang aking inaasahan. Dahil sa kanilang kaabangan, mas maniniwala sila na ito ay isang sabuatan kaysa paniwalaan ang katotohanan sa harap nila. Ganoon din ang iisipin ng Qianlong. Pagkatapos, sinabi ni Elder Jian, wala akong hihingin, pero gusto kong tulungan mo ako. Kailangan mo lang bantayan kung ano ang gagawin ng pab-elan ng Qianlong. Kung ako mismo ang lalabas, magkakaroon ng malaking digmaan. Natakot si Kairong at sinabi, Elder Jian, pab-elan ng Qianlong iyon. Paano kami magkakalakas ng loob na kalabanin sila? Bakit ako madadami sa alitan ng 7 pamilya? Sumagot si Elder Jian, totoo na hindi kayang kalabanan ng pamilyang Kai ang Qianlong. Kaya ikaw, harapin mo ang pamilyang Luo at tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon ng Qianlong. Nagulat si Kairong, ano? Ang pamilyang Luo, sino ang nakakaalam na ang pamilyang Luo ay sinusuportahan ng pab-elan ng Qianlong? Kung guguluhin ko ang pamilyang Luo, hindi ba parang kinakalaban ko na rin ang Qianlong? Sinubukan ni Kairong na ipasa ang utos kay Sun Jiezo. Sinabi niya, Sun Jiezo, ang apo mong babae ay malapit sa lambak ng Yuming. Bakit hindi ikaw ang gamulo sa pamilyang Luo? Galit na sumagot si Sun Jiezo, hindi ba ang apo mo ang gumawa ng gulo ngayon? Sa isip ni Kairong, sinabi niya na si Zuo Fan ang taong pinakakinasusuklaman niya ngayon. Naalala niya na ilang araw na ang nakalipas,
pinadugo ni Zuofan ang kanyang anak ng ilang araw at hanggang ngayon ay hindi pa gumagaling. Natatakot siyang kung muli niyang gagalitan si Zuofan, baka patayin nito ang kanyang anak sa malupit na paraan. Habang nagtatalo sila, biglang naramdaman ni Elder Jian ang presensya ng Bloody Baby sa labas. Sumigaw siya, "Sino nandyan?" Isang malakas na atake ng itim na enerhiya ang pinakawalan niya papunta sa bintana. Mabilis na umiwas ang Bloody Baby. Sa isip ni Zuofan, nasabi niya, "Ang bilis." Nagulat ang mga tao sa loob at sumigaw, "Ano yun?" Lumabas silang lahat at nakita ang pulang anino na papalayo sa langit. Tinanong ni Kairong, "Anong nilalang iyon?" Sumagot si Elder Jian habang nakatingin sa malayo, "Hindi ko alam." Tiyak na isa itong teknik ng isang demonyong magsasaka. Samantala, nakabalik na ang Bloody Baby kay Zuofan. Pumasok ito pabalik sa kanyang katawan sa pamamagitan ng isang pulang sinulid ng enerhiya. Napabuntong hininga si Zuofan. Naisip niya, buti na lang at nakatakas ang Bloody Baby. Kung hindi, sisirain siya ng matandang iyon. Hindi ko inaasahan na makakasalubong ako ng napakalakas na tao sa loob ng tirahan ng Kai. Seryoso niyang naisip, mula nang likhain ko ang Bloody Baby, siya na ang aking puso. Kung masisira ang isang kopya ng Bloody Baby, mamamatay din ang orihinal na nasa loob ng katawan ko, at malamang ay mamamatay din ako. Pagkatapos ng pag-iisip na iyon, umikit si Zuofan. Ang lahat ng dugo at chi na ninakaw ng Bloody Baby mula sa 50 gwardya ng Kai ay nagsimulang umikot sa loob ng kanyang katawan. Isang malakas na pulang apoy ang bumalot sa kanya. Ang kanyang mga sugat ay mabilis na gumagaling. Ang kanyang mga kalamnan ay nanginginig sa lakas. Isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Ang sahig sa ilalim niya ay nabasag. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Ang mga ito ay nagliliwanag sa pula. Sa isip niya, sinabi niya, "Sa kasalukuyang kapangyarihan ng Bloody Baby, madali nang tataas ang aking lakas." Itinaas niya ang kanyang kamay at pinisil ito. Isang malakas na tunog ang narinig. Dugtong pa niya, "Wala pang 10 araw, nakalusot na ako sa ika-4 na antas ng pagtitipon ng chi. Dumobol na ang bilis ng aking lakas." Tumayo siya at tumingin sa bintana, patungo sa direksyon ng Kai residence kung saan naroon si Elder Jian. Naisip niya ang sinabi ng matanda tungkol sa isang taong parating. Bulong niya, bundok ng itim na hangin. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Tumawa siya ng mahina, hihihi. At sa huling sandali, ang kanyang boses ay naging puno ng paghamon habang nakatingin sa kadiliman. Sinabi niya, "Kung hindi ka takot mamatay, halika at harapin mo ako." Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter, like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.